At ayun na nga, magandang gabi, magandang araw, magandang hapon sa inyo mga master. Baguhan ka lang ba nagbibisikleta? Abay, kung baguhan ka lang nagbibisikleta, meron akong tips. Meron akong sa iyong 10 tips na ibibigay na wag mong gagawin at mga dapat mong gawin kung ikaw ay beginner lang sa pagbibisikleta. Siya nga po pala, dahil nahack ang ating Facebook account, meron po tayong bagong Facebook account. Ito po, for the meantime, habang inire-retrieve muna natin ang ating Facebook account. Alright? Simulan na natin. Marami ngayon ang mga siklista natin mga kaibigan ang nahihilig sa pagbibisikleta. Pero hindi lang dapat pagbibisikleta ang marunong tayo. Dapat marunong din tayong sumunod sa lahat ng mga bagay na dapat ginagawa natin kapag tayo ay baguhan lang sa pagbibisikleta. At palagi nating tatandaan itong mga sasabihin ko. 10 lang to mga master. Mabilis lang to. Unang-una na dyan ay ang pagsusuot ng tamang kasuotan kapag tayo ay nagbibisikleta. Halimbawa, dapat ang suot natin may komportableng damit. Halimbawa, tayo may short ride, may long ride. Huwag tayo dapat nakamaong. Dapat kahit papano yung medyo maalwan sa katawan. Yung pagka nainitan tayo, kahit papano, mabilis nakakahinga yung ating katawan at hindi tayo nag-o-overheat. Tapos, kahit papano, sana magsapatos tayo. Huwag tayo magsisinelas kapag tayo ay nagra-ride. Okay lang na sandals kasi kahit pa paano yung sandals nakakapit yun, may mga strap yun, okay? Kahit na ano pa man yan, kahit hindi cleat shoes, okay lang, walang problema doon. Basta mahalaga, nakasapatos tayo at naka-helmet. Tandaan nyo yan mga master. Short ride o long ride, dapat palagi tayong nagsusuot ng helmet. Alright? Para kung ano naman ang mangyari, sumemplang ka man, may nakaprotekta sa ulo mo. Tapos, lagi tayo magsusuot hanggat maaari. Kung meron kayong gloves, magsuot kayo ng gloves. Para yung gloves na yun, kapag sumadsad kayo, yung gloves ang medyo kokontrol sa sadsad o sa, alam mo yun, sa sugat. Kasi mga ibang mga gloves ngayon, may mga padded na. Alright? At pangalawa, kung ikaw ay baguhan lang, dapat kung may bago kang bisikleta, huwag ka kagad mag-iinit. Ika nga nila, huwag ka masyadong mag-iinit sa pag-upgrade. Okay? Hayaan mo muna, kung baguhan ka pala nagbibisikleta, hayaan mo muna yung sarili mo na kilalanin ang pagbibisikleta. Kilalanin kung paano yung tamang pagbibisikleta, paggamit ng gear. Kasi marami pang kailangan isipin, marami pang kailangan pag-aralan kapag ikaw ay magbibisikleta. Siyempre, hindi mo pa kabisado yung ratio ng crank tsaka ng ratio ng cogs. So, alamin mo muna. Ngayon, kapag kakabisado mo na at alam mo na, pwede kang mag-upgrade. O kaya, iba naman kasi nag-upgrade ng mga goma-goma. Yung mga goma natin, mga master, matitibay yan. Yung mga stock na goma, matitibay yan. Laspagin nyo muna, ubusin nyo muna, pudpurin nyo muna bago kayo mag-upgrade. Para masulit nyo yung stock na bike na gamit nyo. Kasi syempre, kung tayo, mga beginner pa tayo, mga master, kahit pa paano, hindi pa naman ganun kamamahal yung ating mga bisikleta. Or kung mahal man, kahit pa paano, huwag nyo munang i-upgrade. Sulitin nyo muna yung pagkakabili nyo. Pudpurin nyo muna, palumain nyo muna, o sirain nyo muna katagalan. Alright? At pangatlo, syempre, ang sumunod, kailangan kung tayo ay nasa daan, palagi tayong sumunod sa traffic rules. At sumunod tayo kapag nakakita kayo ng bike lane tayo. Para pagka halimbawa, nasagi tayo, tinamaan tayo ng kahit sino, motorista man, mga nakasasakyan, nakamotor, kahit ano, kahit kapwa mo bisikleta, kahit may laban ka kasi nasa bike lane ka. Unlike pagka nasa gitna tayo ng daan, as much as possible, kung may way naman at maluwag naman sa bike lane, daan tayo sa bike lane. Kung hindi naman, labas tayo ng konti sa bike lane, then balik tayo sa bike lane pag maluwag na, para iwas aksidente. Okay? At sumunod natin, maging friendly tayo sa mga nakakasama nating mga siklista. Konting kapag may nakakasalubong tayo, halimbawa since baguhan lang tayo, kahit naman hindi baguhan, dapat ganun tayo. Pag nakakita kayo at nakadaan ng bagong siklista, may nakakadaan ng kayo siklista, ganun lang. Hi lang, di ba? Ganun lang. Para at least kahit paano, maging iisa kasi tayo ng iisa tayo ng hilig, yung mga nagbibisikleta. So, tayo yung magkakapatid sa daan. Diba? Tayo rin yung magtutulungan sa daan. Kapag tayo ay nasiraan, malay mo, yung binati mo na yon, yung binati mo na, ingat master, ingat kuya, ingat.
yun din pala yung tutulong sa'yo kung sakaling masiraan ka, di ba? So, malaking bagay na palagi tayong bumabate sa mga kapwa natin siklista. At siya nga pala mga master ha, baka hindi ka pa nakakakuha ng ating Papa Jack Degreaser. Yung Papa Jack Degreaser natin mga master, available yan sa CS168PH. At available din yan sa ating Shopee. Ilalagay ko yung link sa ibaba para maka-order kayo doon. At kapag umorder kayo ng Papa Jack Degreaser o kaya Papa Jack Bike Shampoo, automatic yan. May libre na kagad kayo na sticker natin. Alright? At syempre, ang sumunod natin, ito yung pang-anim natin mga master. Dapat bago tayo may ride, kung meron kayong ride ng mga kaibigan mo, meron kayong short ride, meron kayong long ride, dapat matulog kagad kayo ng maaga. Kung alas 5 yung usapan, alas 6 ang usapan, at least kahit paano maka 7 to 8 hours kayo na sleep. Okay na yun. Alam ko na since baguhan, beginner tayo na mag-ride, medyo excited tayo, di ba? Kahit naman ako minsan excite ako kapag may long ride So, mas maganda, makatulog tayo na at least mga 7 to 8 hours. O kaya, kung di kakayanin, at least mga 6 to 7 hours. Okay na yon. Okay, para at least, pag nag-ride tayo, hindi tayo aantok-antok, hindi tayo mabilis mapagod, hindi tayo aantok-antukin sa daan, na sobrang init, sobrang lamig, na sobrang ulan. So, may panangga tayo, kumbaga kahit pa paano, kumpleto tayo. Kasi the more na wala kang tulog, mas bumabagsak ang ating immune system. At sumunod natin, mga master, syempre, ito ang pampito natin, ha. Kailangan, bago tayo umalis, enough yung ating nutrition. Kailangan meron tayong saktong nutrition sa katawan. Hindi pwedeng yung kung ano lang yung pagkain mo, kung ano lang yung kinain mo, yun lang yun. Hindi pwede yun. Dapat kumain tayo ng makakatulong sa ating katawan. Hindi pwede yung kakain tayo ng isang pirasong pandesal, tapos go na, kape, go na. Hindi pwede yun. Dapat yung kakainin nyo, may makukuha kayong carbs, may makukuha kayong sugar, may makukuha kayong sodium. Lahat yan, mga good sodium, mga good sugar, good carbs. Kasi yun ang gagamitin nyo sa ilang oras yung pagbibisikleta. Kasi isang oras na pagbibisikleta, napakarami nang nawawala sa atin. So kapag tayo ay hindi kumpleto ng pagkain na maayos, automatic, mabilis tayong magugutom at mabilis tayong manghihina. Pakiramdam mo, mabilis kang mapapagod, pakiramdam mo, mabilis kang hihingalin. Bakit? Kasi wala kang sapat na nutrisyon, sapat na pagkain sa katawan na i-burn ng katawan mo. At ang sumunod natin, syempre, kung bago ka pala nagbibisikleta, dapat kahit paano, may dala ka ng may magdala ka ng mga extra tools mo. Ano ba yung mga extra tools? Halimbawa, mga Allen wrench, mga ganyan. Tapos, mga pang-patch, dala ka yan. Kung hindi ka marunong, sigurado naman ako may mga tutulong sa'yo na mga kapwa nating biker na maglalagay nun. O kaya naman, magdala ka na lang ng sarili mo talagang inner tube. Kasi kung hindi ka naman marunong kung hindi ka pa naman marunong mag tubeless, mahirap kasi magsalin ng sealant. So, gamit ka na lang ng inner tube para sasalpak mo lang at pag-aralan mo rin syempre. Pinakamaganda, pag-aralan mo kung paano maglagay ng inner tube sa loob ng iyong tires. At syempre, bukod doon, kailangan lagi ka magdadala ng pera. Lagi ka dapat may dalang extra pera. Dapat meron kang dalang power bank at meron kang dalang ID. Bakit? Yung ID, para kung sakali man may mangyari, wag naman sana na sa ride natin, malalaman nila kung taga saan ka, kung anong pangalan mo, matitrace nila. Tapos yung power bank, kung sakasakali man, long ride yan, may makakapag-charge ka kung kailangan mo ng tulong. Kasi may mga ride tayo na minsan liblib-libing lugar, minsan hindi out of coverage, na uubos lang yung battery mo, di ba? So maganda na may dala kang power bank para yung ride mo, hindi ka mangangamba. At make sure na naka 100% yung power bank mo. Baka mamaya, hindi naman 100% yun. Sayang lang yung bit-bit mo. Medyo mabigat-bigat din ang power bank. Alright? At, syempre, ito yung pang-siyam natin. Ito yung mga pang-siyam natin. Marami akong nakikita ngayon ng mga kabataan, ng mga beginner. Hindi natin masabi kung beginner. Syempre, since bata pa, sabi natin beginner. Nagtitricks. Kahit MTB, kahit ano man yung dala nila, road bike, nakikita ko, nagtitricks sila. Ano ba yung mga tricks? Karaniwan, nagja-jump-jump, ganto-ganto, which is yung bike nila, hindi naman pang ganon. So, ingat lang kung beginner tayo. Okay, kung beginner ka pa, huwag mo munang gagawin yon. At sumunod doon, yung pagnonohan. Kasi meron ako nakita ang bata, nakasabay ko sa Araneta, yung bisikleta niya,
binibitawan niya, tapos nagdonohan, tinetesting niya. Kaya lang, tinetesting niya yon sa major roads. Tapos, yung pinagtetestingin niya, malubak na daan. Once na yung manibela mo, tanamaan ng bato, gaganon yun. Pagka nag-swing yung manibela mo, automatic, sesemplang ka nun. Pag meron ka nasa likuran na truck, kill ka kagad doon, deads ka kagad doon. So, hanggat maaari, maging responsable siklista tayo, mapa-beginner man o mapa-veterano ka, kapag ikaw ay nasa major roads, wag na wag mong gagawin yung pagtitricks na ganun, lalo kung ikaw ay beginner pa lamang. Alright? Welcome sa cycling industry, cycling community, mga beginner nating mga kapadyak. Alright? At syempre, ito ang pinakahuli at pinaka-importante. Bago tayo mag-ride, palagi natin tatandaan mga master, veterano man o beginner, pero especially sa mga beginner, manalangin tayo bago umalis. Manalangin tayo bago umalis. Pwede tayong manalangin during ride. Pwede tayong manalangin after ride. Okay? Bakit kailangan natin manalangin? Kasi yun na magiging gabay natin sa bago nyong journey bilang beginner sa pagbibisikleta. Kung wala tayong gabay, kung hindi kayo hihingi ng gabay sa ating Panginoon, baka mamaya kung ano yung mangyari. Maganda na yung kahit papano, nag-ride tayo, meron tayong gabay na nagmumula sa Diyos. Okay? Tapos, pag-ride natin, habang nasa ride tayo, humingi kayo ng lakas ng kaisipan, lakas ng katawan, lahat, emosyonal, lahat, hingi kayo ng ganyan. Para, ma-survive nyo yung ride na gagawin nyo. At pagka natapos nyo yun, magpasalamat kayo sa Panginoon. Para, sa mga susunod na ride, bigyan pa niya ulit kayo at gabayan pa niya kayo ulit nang sa ganon, maging ligtas kayo. Paalala ko muli, mga master, yung ating Papa Jack Degreaser at Papa Jack Bike Shampoo ay available sa CS168 at sa ating Shopee link, nasa description below. Type nyo lang, click nyo lang yan, and then dadirect na kayo sa ating Shopee. Ngayon mga master, kung meron kayong mga bike shop na gusto nyong pagdala natin doon, comment nyo lang dito sa ating episode na to, and then pupuntahan natin yon, supplyan natin sila ng Papa Jack Degreaser. Napakamura lang nun master ha, 188 pesos sa 500 ml. Tapos yung bike shampoo natin, 166 only for 300 ml na yun. So napaka affordable, at the same time effective at safe. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. Hanggang ngayon mga master ha, hindi pa natin nare-retrieve yung ating Facebook account na Bike Talk with Papa Jack. Kaya for the meantime, ito muna tayo. Ako po si Papa Jack. Hanggat di pa natin nare-retrieve yan, follow na po tayo dito sa ating bagong Facebook page. Sa mga nagtatanong, ang dami nag-PPM kung bakit iba-iba na yung mga nakalagay doon sa Facebook page natin. Hindi na po ako yun. So pag na-retrieve natin yon, ako po yung magpaparamdam sa inyo. Follow nyo nga rin pala ako sa mga master. Sa TikTok, meron tayong TikTok account, Bike Talk with Papa Jack. At dito sa ating YouTube, kung saan ka mang nanonood, maraming salamat. Sa Facebook page natin dito sa Ako Po Si Papa Jack. Sa YouTube channel natin sa Ako Po, si Bike Talk with Papa Jack. At TikTok natin sa Bike Talk with Papa Jack. Maraming salamat mga master. Paano? Hanggang doon lang muna po tayo mga master. Maraming salamat. Sana may natutunan ka ha. Mag-iingat ka palagi kung beginner ka pa lang. Palaging tandaan, mahihirapan pero hindi susuko. Humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ako po si Papa Jack. Ciao.